Kung 50 ka o mas matanda, gawin araw-araw ang rutinang ito para sa mas malayang mga kasukasuan at mas magandang paggalaw ng buong katawan. Ako si Roland Lifscherbrach, 40 taon ng dalubhasa sa ehersisyo kontra pananakit. Linggo-linggo, 7,5 milyong tao ang nagsasanay gamit ang aming ehersisyo. Sumabay na at gawin ito araw-araw sa loob ng 1 linggo. Pagkalipas ng 7 araw, hindi mo na makikilala ang sarili mo. Iba na ang pakiramdam mo. Subukan mo lang. Magsisimula tayo sa unang ehersisyo. Pwede kang umupo sa upuan, sofa o sa posisyong upong sakong. Ang mahalaga ay komportable ka at tuwid muna ang iyong likod hanggat maaari. Magsisimula tayo sa leeg. May epekto rin sa mga balikat ang bahaging ito sa itaas. Hilahin mo pababa ang iyong kaliwang braso para bumaba ang kaliwang balikat at iikot mo ang ulo mo ng 45 degrees pakaliwa. Ilagay ang kanang kamay sa likod ng ulo, hilahin pa kanan. Ihila ang kanang sentido papunta sa kanang tuhod. At mararamdaman mo sa likod, kaliwa ng batok ang malakas na hatak. Ngayon magtatrabaho tayo sa tinatawag naming linya ng migraine. Nakakatulong ang ehersisyong ito sa migraine. Sa karamihan ng mga kaso, maaari kang makalikha ng ginhawa para sa iyong sarili. Patuloy lang sa paghila. At ngayon, hanapin mo ang antas na tama lang para sa iyo at mabuti pa rin sa pakiramdam. Marami ang napupunta roon. Maghintay sandali, mapapansin mong bumababa ang intensity at bumibigay ang lahat, saka ka pa lumalim sa pag-inat. Panatilihing tuwid ang likod at sadyang hilahin pababa ang kaliwang braso, mapapansin mong lalakas agad ang pag-unat. Huminga ka pa rin ng malalim habang nakaunat, huwag yuyuko ang itaas ng likod, manatiling tuwid. Ngayon, kailangan nating palakasin ang bahagi na inunat habang nakaunat pa. Hilahin mo ang ulo mo pataas, papunta sa likod kaliwa habang mahigpit pa ring hawak ito. Ito ang tinatawag na isometrikong pagkontra. Pagkatapos, mag-relax ka at lumalim ka pa sa pag-inat. Gawin mo ulit ito, hilahin pa atras, pataas, pakaliwa. Mag-relax ka at lumalim ka pa sa pag-inat. Ulitin mo, hilahin pa atras, pataas, pakaliwa. Mag-relax ka, ituloy mo pa. Pagkatapos, bitawan at mag-unat ulit tayo ng aktibo. Ibig sabihin, ang kanang sentido mo ay gusto mong dalhin gamit ang sariling lakas ng leeg mo papunta sa kanang tuhod mo. At hilahin mo na maayos at hilahin mo pa ng konti at dagdagan mo pa ng konti. Ngayon, naisasulat na ang mga programa sa OTAP. Dahil ang ginawa nating pag-unat ay ililipat natin ngayon sa aktwal na galaw. At higit pa, at pagkatapos, tumayo ka na. Mapapansin mong iba ang pakiramdam ng kaliwa kaysa kanan. Iyan din ang gagawin natin sa kanan. Hilahin pababa ang kanang balikat, panatilihing tuwid ang katawan. Iikot ang ulo ng 45 degrees pa kanan. Ilalagay ang kaliwang kamay sa ibabaw ng ulo, medyo paatras. At ngayon, hihilahin mo ang ulo pababa sa harap, pakaliwa. Ibaba ang kanang balikat. At mararamdaman mo ang pag-unat sa kanang likod ng batok. Panatilihing tuwid ang likod. Huminga ng malalim papasok at palabas. At dahan-dahan pang lumalim sa pag-unat. Hanapin ang tamang tindi, yung sakto at masarap na sakit. Kung ngayon mo lang ito ginagawa, malamang unti-unti kang magiging mas matapang. Huwag kang tumigil kapag nagsimula ng sumakit. Huminto ka kapag masama na ang sakit. Kailangan natin ng positibong sakit para maganda ang epekto ng ehersisyo. Panatiling tuwid ang katawan at patuloy na humila. Simulan na natin ang pagsasanay sa pagpapalakas. Hilahin ang ulo paatras pa itaas sa kanan. Tandaan, mahigit 50 kalamnan ang hindi dapat mawala kaya kailangan nating palakasin ang mga ito. Paluwagin at hilahin pa ulit papasok. At kumontra ka ulit.
Paluwagin at hilahin pa ulit papasok. At habang mas mariin kang kumokontra, mas nade-develop ang lakas mo. At ang pag-unat lang ay nakakapagpalakas na ng mga kalamnan at nakatutulong ding mapanatili ang mga ito. Pero mas matindi syempre ang pagpapalakas habang nasa posisyong iyon. Pwede mo itong isama sa iba mo pang pagpapalakas na ehersisyo. At ang kaliwang sentido ay papunta sa kaliwang tuhod. Panatilihing tuwid ang katawan. Hilayin mo pa ang ulo mo. Tuloy-tuloy lang sa direksyong ito. Sige, lumabas ka na. Pihitin mo pakaliwa. Pumunta ka doon sa pag-unat na ginawa mo kanina at gawin mong kabaligtarang galaw. Tapos baba at taas ulit at pumunta ka naman sa kabila. Ihilig ang sentido mo pababa sa kaliwa at pataas sa kanan. Igalaw ang buong bahagi at kaunti pa. At lumabas ka. At ngayon, unat natin ang mga braso sa harap. Kung meron ka, kunin ang exercise loop o sinturon. Salamat. Ilagay ang loop sa mga siko para manatiling tuwid ang mga ito. Mahalaga ito sa ehersisyo. Kung wala kang gamit, mag-ensayo ka na lang ng walang loop o sinturon. At siguraduhin mo na talagang tuwid ang mga siko mo. Ang mga hita ay patayo. At ang itaas na dulo ng iyong buto sa gitna ng dibdib ay unti-unting bumababa palalo. At dahan-dahan kang huminga habang unti-unti kang lumalalim sa pag-inat. Ramdam mo ito mula balikat hanggang braso. Ramdam mo ito pababa sa likod sa kahabaan ng iyong gulugod. Huwag mong ibaba ang tiyan mo, kundi ibaba mo ang iyong dibdib. Mahalaga ito para tama ang pag-unat mo. Mapapansin mo, unti-unting nauunat ang mga braso mo sa balikat. Patuloy lang na lumalim pa sa pag-inat. Pagkatapos, itulak ang mga kamay sa sahig. Nagdadagdag ulit tayo ng lakas sa naunat na kalamnan. Mag-relax ka at mapapansin mong kaya mo pang lumalim. Oo, pinapalakas natin ang kalamnan habang mas lumalalim ang pag-unat. Ulitin at itulak pabalik. Mag-relax ka at bumaba ka palalo. At pagkatapos, dahan-dahan kang lalabas. At itataas mo ulit ng maayos ang mga braso mo pataas. Maayos mong itataas ang mga braso mo pataas. Panatilihin mong tuwid ang iyong likod. At hinihila mo, at hinihila mo ng aktibo. Diyan nililika ang mga programa at nag-uugnayan ang mga kalamnan. Ngayon, uulitin natin ito para mas lumaya ang balikat. Pero paatras naman ngayon, may dalawang paraan dito. Kung kaya mong umupo sa mga sakong, manatili ka sa posisyong yon. Kung hindi, umupo kang komportable at itapat ang mga paa sa harap. Pagkatapos, kunin ang sinturon o loop. At ito magtitiyak na hindi maghihiwalay ang mga braso mo. At unti-unti mong ipinapatras ang mga pulso at mga kamay mo. At mapapansin mo, humihila ito sa harap ng dibdib mo, sa harap ng balikat mo. Baka pati sa loob ng balikat mo. Isa rin itong ehersisyo na talagang nakapagpapaluwag ng mga kasukasuan sa balikat. Maghintay ka lang. Hanggang unti-unting humupa ito, saka kamuli kang lalalim sa pag-uunat. Huminga ng malalim. Ituwid ng husto ang mga siko. Buksan ng husto ang dibdib. At laging lumalim palalo. Siguro nahuhulaan mo na, darating na ulit ang lakas. Idinidiin mo ang mga kamay sa sahig, hindi na gumagalaw ang iba mong katawan. Kamay lang ang dumidiin sa sahig, tapos magpapaluwag ka at lalalim pa sa pag-uunat. At isa pa, idinidiin mo ulit sa sahig. Talagang idiin mo ng mabuti. Pagkatapos ay mag-relax. Laliman pa ang pag-unat.
At isa pa, Idin pa ng mas malakas. Idin pa ng mas malakas. Pakawalan, laliman pa ang pag-unat. At pagkatapos, tumayo ka, manatiling tuwid, at hilahin ulit. Aktibo, hilahin ang mga braso paatras, hilahin ng malakas. Pagkatapos, itaas ang mga braso sa harap at pakilusin ang buong bahagi. at patras. At taas ulit, at kapag gumaba ka, ipihit mo ang kamay palabas. At hilahin pa atras, tapos ibalik mo ulit, at hilahin pataas ulit. At isa pa, paatras. At isa pa, pataas. Damain mo. Palalayain natin ang mga kasukasuan. May nararamdaman ka? Ngayon, tungkol naman ito sa balakang. Pakiupo ka sa banig. At ngayon, ilagay mo ang iyong kanang ibabang bahagi ng binti ng pahiga sa harap mo. 90 degrees ang tuhod. Ilalagay ang kanang kamay kahit saan sa tabi ng kanang tuhod. Iatras ng todo ang kaliwang binti. At pagkatapos ay subukan mong ilapit ang kaliwang buto ng balaakang sa iyong kanang sakong. At mapapansin mo, talagang humihigpit ito. At tuwing nakakaramdam tayo ng higpit, may ginagawa tayong mabuti para sa sarili natin. Yan ang mahalaga dito. Patuloy mo lang itulak pa diin. Iposisyon ang katawan ng mas tuwid, paunti-unti pang umatras. At huminga ka muna ng malalim. Napakabisa ng ehersisyong ito para mapalaya ang mga kasukasuan ng balakang. Dahil ito ay parang dalawang pag-unat sa isa. Rechte Hüfte, linke Leiste. At pagkatapos, gawin ito sa kabilang binti, kabaligtaran naman. Maaaring makaramdam ka rin ng pananakit ng kalamnan dahil dito. Laging maganda ang pananakit ng kalamnan dahil ibig sabihin nito ay napasok mo ang isang bahagi kung saan ang mga natutulog na selula ng kalamnan ay muling na-activate, muling nabuhay. Lagi lang lumalim pa. Unahin muna ang magandang pag-unat. Ngayon, sa naabot mong pag-unat, kailangan mong gumamit ng lakas. Idin ang kanang paa. Idin pababa ang kaliwang tuhod. Parehong itulak pababa ng pinakamalakas hanggat maaari. Pakawalan mo ulit, mapapansin mga kaya mong itulak ang katawan mo ng bahagya pakaliwa at paatras. At ulitin pa, kanang paa kaliwang tuhod. Relax lang, pasok pa. At kahit hindi ka pagaanong malalim sa posisyong ito, gawin mo lang ito araw-araw at mapapansin mong araw-araw ay mas lumalalim ka. Ganyan gumagana ang training na mas nagiging flexible ka. Mas nagiging malaya ang galaw mo. Idin ang kanang paa at kaliwang tuhod. Relax lang at pasok pa. Ngayon, ulitin natin ang aktibong pag-unat, hawakan at alisin ang bigat sa kanang kamay. Subukan mong humawak para hindi bumaba ang katawan mo, pero halos imposible yon. Halos imposible talaga. Yung pagtensyon pa lang, malaki na ang nagagawa niyan. Ngayon, lumipat ka naman sa kabila. Yung kaliwang ibabang bahagi ng binti mo, ilagay mo ng pahiga sa harap mo. Nasa 90 degree ang kaliwang tuhod mo. Iatras ang kanang binti. At itulak mo ang sarili gamit ang kaliwang kamay at katawan pataas, ibig sabihin paatras o pakanan. At dahan-dahan mo ring buuin ang pag-unat dyan. Malalim na paglanghap, malalim na pagbuga. Sa simula, ang mahalaga lang ay mapasunod mo ang mga masyadong maikli para mag-relax. At ang katawan ay napakatalino at napakaganda ng pagkakagawa. Kapag naramdaman nitong hinihila mo ang mga kalamnan, pinapahaba niya ito, sumusunod siya. At syempre, pansamantala lang ito. Pero kapag palagi mong ginagawa, dahan-dahang kumakalat sa katawan at kalamnan hanggang maging permanente ang pagbabago. Ganyan gumagana ang katawan. Malalim na paghinga papasok at malalim na paghinga palabas. Palaging palalimin ang pag-unat. Mararamdaman mo kung saan may hatak dahil doon ka magiging mas maluwag.
Ngayon, idiin mo ng malakas ang kaliwang paa pababa. Subukan mong ilagay ang lahat ng lakas na kaya mo kahit nakaunti lang ang meron ka. Subukan mong ibigay ang lahat ng lakas mo. At gawin mo rin sa kanang tuhod. Idiin mo pababa, idiin mo ng todo pababa. Pakawalan mo at palalimin pa ang pag-unat sa pamamagitan ng pagtulak ng kaliwang braso mo pataas at patras. At ulitin natin, kaliwang paa, kanang tuhod. Kaliwang paa, kanang tuhod. At pakawalan mo, tapos pasok pa ng mas malalim. Ulitin natin, kanang paa, hindi. Kaliwang paa, kanang tuhod. Pakawalan mo at pasok ng mas malalim. Pagkatapos, bawasan ang bigat sa kaliwang kamay. Subukan mong saluhin iyon gamit ang katawan mo at panatilihing matatag ang katawan mo nang hindi sumasandal sa kamay. Hindi mo talaga magagawa yon, pero ganyan ang training. At mag-relax ulit. Iabante mo ang kanang paa mo. Humiga ka sandali ng nakatihaya. Iunat ang mga paa, ang kanang tuhod ay 90 degrees at hilahin paatras. Ilapag, tapos hilahin naman paatras gamit ang kabilang paa. At isa pa ulit dito. At isa pa ulit sa kaliwa. At pangatlong beses sa kanan. At pangatlong beses sa kaliwa. At lumabas ka ulit. Mag-relax ka ng kaunti. At ngayon, luluwagan natin ulit ang tuhod at balakang. Kaya tuhod muna ang mas pagtutuunan natin ngayon. At balakang ulit dahil kasama naman yon kanina. Mahalaga ang balakang bilang pangunahing kasukasuan sa gitna ng katawan. Kaya hindi mo talaga pwedeng pabayaan yan. Kailangan mo talagang alagaan palagi. Tingnan mo, ganito ko inilagay ang kanang ibabang binti ko. Ngayon, ilapit mo ang puwitan mo nang mas malapit dyan. Kapag nakaabot ka, manatili ka lang sa posisyon na yon. Posible ring dito ka lang makalapit, manatili ka lang sa posisyon. Ibaba ang bukong-bukong. Ilapit mo ang puwitan. Dahil kaya kong umabot dito, dito muna ako. Kung hindi mo kaya, manatili ka sa kabilang posisyon. At pagkatapos, ibalik ang katawan. Huwag mo lang iurong ang katawan paatras sa ibabaw ng balakang. Sa halip, isama mo ang balakang papasok. Ikiling mo rin ang pelvis at mararamdaman mo ang matinding banat dito. Niluluwagan nito ang tuhod, niluluwagan din ito ang balakang. Naluluwagan din ang ibabang likod. I enjoy mo yan. Masasabi kong parang mahiwagang ehersisyo ito. Sa isang ehersisyo lang ang laking ginhawa. Talagang mahiwaga yon. Pero purong mekanika lang yan. Wala yang kinalaman sa mahika. Purong mekanika lang yan na may napakadandang epekto. Sige lang, paatras pa ng paatras. Huminga. Ngayon, itulak ng malakas gamit ang kanang paa sa sahig para sa pagpapalakas. Pwede mong ibuhos ang buong lakas mo. Ibuhos ang buong lakas mo. Pakawalan. At kaunting ipasok pa. At isa pa, gamitin ang lakas. Pindutin ng madiin. Pakawalan ng kaunti, ipasok pa. Tandaan mo, mas kailangan natin ng lakas habang tumatanda dahil humihina ang mga kalamnan. Kaya pinipipilan natin yon at binabaliktad ang epekto. Sinusubukan nating magdagdag ng masa ng kalamnan na makakatulong. Mag-relax lang, tapos balik sa loob. At pagkatapos, lilipat tayo sandali sa kaliwang bahagi. At itiklop natin ang tuhod papunta sa harap, tapos ibalik ulit sa likod. Ulitin papunta sa harap at balik ulit sa likod. Hanggat maaari, ilayo pa sa likod at isa pa. Para matapos ang aktibong bahagi, ganon. Sa huli, ito talaga ang dahilan ng pag-unat para makagalaw tayo ng aktibo sa ganitong mga posisyon. Ngayon, gawin din natin ito sa kaliwa. Ilapit mo ang kaliwang puwitan hanggat maaari sa sakong. At pagkatapos, kung kaya mo, isama mo na rin ang itaas na katawan. Kung hindi, huwag mo na lang munang isama ito. Lahat ng ginagawa mo ay ayos lang. Magagawa mo rin sa susunod ang hindi mo pa nagagawa. Nagdesisyon kang gawin ito sa loob ng 7 araw. Sana nga. Unti-unti ka pang lumalim sa pag-unat. Huminga ng malalim papasok, huminga ng malalim palabas. Tuloy lang, mas lumalim pa. Huwag mong iarko ang ibabang likod. Subukan mo. Isama mo ang pelvis at ang sikreto dito, hilahin mo ang pusod paatras.
mapapansin mong mas malakas ang hatak dito. At ang hatak dun ay sobrang ganda. Alam mo, sinabi ko na magiging mas maluwag ang tuhod mo, balakang mo, at ang ibabang bahagi ng likod mo. Pagkatapos, itulak din ang kaliwang paa mo na malakas sa sahig. Itulak mo ng todo laban sa sahig. Mag-relax ka, lumalim ka pa. Ulitin at itula muli sa sahig. Mag-relax ka at lumalim ka pa. Ulitin at itulak ulit sa sahig. Pindutin ng madiin sa lakas ng kaya mo. Mag-relax ka at lumalim ka pa. At ngayon, pumunta ka sa kanang bahagi. Ibaluktot mo ang kaliwang binti at igalawang tuhod mo paatras at pasulong. At ulit paatras, hilahin mo talaga paatras at ilapit ang sakong sa puwitan. At ulit pasulong at hilahin ulit paatras. At pasulong at hilahin paatras. At pasulong at hilahin paatras. At pasulong. At iikot tayo at magdadagdag pa ng kaunting paggalaw. Yunat ang kanang binti, hilahin paabante. Ibaluktot mo at habang nakabaluktot ay hilahin paatras. At ulitin, yunat, yumuko pasulong at paitaas, saka paatras. At ulitin, idagdag na ngayon ang pagiging maluwag ng galaw. Idagdag ang mobilidad. Paabante at paatras. At gagawin ulit natin ang pareho sa kabilang side. Humiga ka sa kanan. Yunat mo ang kaliwang binti at hilahin ito paabante pataas. Ibaluktot ito at hilahin paatras. Hilahin ulit ito paabante pataas. Ibaluktot at paatras. At muli, hilahin pataas. Ibaluktot, patras. Kahanga-hanga, mahusay ang pagsunod. Makimig ka muna sa sarili mo. Ngayon, lalapit tayo sa dingding. At sa dingding, ilalagay natin ang isang binti sa likod. Kung may niret ka, pwede mo rin itong gamitin. Nadudulas ako, lilipat na lang ako. Dapat sa lugar na hindi madulas. Yunat mo ng todo ang tuhod, tapos dahan-dahan mong palalimin ito sa pagyuko ng kaliwang binti. Tiyaking hindi nakaturo palabas ang kanang paa. Madalas itong gawin ng mali. Kapag ganon, mas kaunti ang epekto nito. Panatilihing tuwid ang paa mo, lalo na ang gitna dahil kuno ang hugis nito. Dapat perpendicular sa pader ang gitna ng paa mo. Sa ganitong paraan, makukuha mo mismo ang bahaging pinakaumikli na gusto nating iunat. At dahan-dahan mong palalimin ang pagunat na ito. Malalim na paghinga at pagbuga. Panatilihing tuwid ang tuhod. Kapag gusto mong yumuko, lumabas ang dali, ituwid ulit, tapos bumalik sa posisyon. Mapapansin mo, hindi pala talaga tuwid ang binti ko. Ngayon, lalagyan din natin ito ng lakas. Itulak pababa ang kanang harap ng paa sa sahig at sabay ituwid ang tuhod. Siguraduhin mong hindi aangat ang sakong mula sa sahig at pagkatapos, idiin mo ng todo. Pagkatapos, pakawalan mo ulit ang pagkakadiin. At lumalim ka pa ulit sa pagunat. At ulitin mo, idiin mo sa sahig. Talagang idiin mo ng mahigpit sa sahig. Lakas sa mga naunat na kalamnan. Iyan ang sikreto. Mag-relax lang at lumalim ka pa. Dahil ayaw naman nating maging isang punong ensina. Pero ayaw din nating maging simpleng kawayan. Gusto nating maging pinagsamang kawayan at roble. Oo, gusto natin ang kakayahang bumigay at gusto rin natin ang lakas. At kapag nadapa ka halimbawa, kapag napuwersa ng sobra ang katawan mo, mas kaunti ang magiging pinsala mo. Sigurado ako dyan. Dahil doon, makakabigay ka bago pa ito mapunit.
Kasabay nito, may lakas ka rin para sa mga sitwasyong kailangan mong lumaban. Isa pa, idiin mo talaga. Pinapaluwag mo at lumalalim ka pa. Magkomento kung gusto mo. Kung paano mo ginagawa yon at paano ko ipapaliwanag para maging pinagsamaang kawayan at roble. Kung kaya mong sundan ito sa katawan mo na gusto mong maging flexible at sabay na magkaroon ng lakas sa buong katawan. Ngayon, iaunat natin ang kaliwang binti. Ang tuhod ay tuluyang nakaunat. Namimiss ko ang knee retter. Dahil dito, mas madali talagang makapasok ng husto sa pag-unat. Pero pwede na rin ito. Hindi mo naman siya laging dala, kaya may paraan para sa bawat sitwasyon. Kung nag-aalangan ka, lumabas at yunat, tapos pumasok ulit. Madalas mapapansin mo, hindi pa pala naunat ng husto ang tuhod. Sige, at dito ka rin magsisimula. Ang unahang bahagi ng kaliwang paa ang dumidiin sa sahig. Idin mo ang mga kamay mo sa pader para makapagbigay ng panlaban at may puwersa ng tama. Susubukan mong tumayo sa dulo ng mga daliri ng paa mo, pero dahil nakasandal ka sa pader, napipigilan mo yon. Dahil dito, kaya mo magbigay ng malakas na isometrikong panlaban. Pakakawalan mo at papasok ka palalo. At ulit. Pinipindot mo. At ulit. Sa unahang bahagi ng paa na dumidiin sa sahig, tiyakin mong lubusang nakaunat ang tuhod. Pinapaluwag mo at mas lumalim ka pa. At ulit, pinipindot mo talaga ng madiin. Pinipindot mo, pinipindot mo, pinipindot mo. Pinapaluwag mo at mas lumalim ka pa. Sige, ngayon umiko tayo. Gagawin pa natin ang aktibong pag-unat. Iunat ang kanang binti sa harap, hilahin ang paa pataas, iyuko ang katawan pababa. Dama mo ang pag-unat sa likod ng buong binti. At subukan mo pang dagdagan ng kaunti. Pagkatapos, ilalagay ang kaliwang paa sa unahan. At iangat mo ng maayos ang harap na bahagi ng kaliwang paa. Ibababa mo ang katawan mo at mapapansin mong mahahatak ang likod ng binti mo. Oo, tama. Tapos, uupo ka ulit. At magdadala tayo ng kaunting galaw sa mga bukong-bukong. Iuunat mo at itataas ang mga ito. Iuunat mo at itataas ang mga ito. Iuunat mo ulit at itataas mo ulit. Iuunat mo ulit at itataas mo ulit. At magpo-focus muna tayo ngayon sa pag-unat ng mga daliri ng paa sa kanang paa. Hilahin pababa ang paa at siguraduhing walang anggulo sa pagitan ng harapang bahagi ng binti at paa. Panatilihin tuwid ang paa. At hilahin mo pababa ang paa, sabay na ibaluktot ang mga daliri ng paa. Mapapansin mo rin na ito ay isang maliit na pagpapalakas para sa kaliwang braso. At pagkatapos, hilahin mo ng maayos. Mararamdaman mo ang pag-unat sa ibabaw ng paa. At marahil sa mga kasukasuan ng daliri ng paa. Huminga ka ng maayos at relax. Patuloy mo lang itong hilahin paloob. Cocktail. Lahat ng hinihila o iniinat natin ay humahaba, kaya maganda yon. Isang biological na sistema na binubuo ng mga silula, nakaprograma ito na kapag pinapagana ito, ganon mismo ito umuunlad. Yan ang dahilan kung bakit natin sinasabi na ang gamit o function ang nagtatakda ng estruktura. Hindi baliktad. Ang function ang lumika ng bagong estruktura at ito ang gagawin natin ngayon, isang mas maliksi na katawan. Kung gagawin mo lang ang rutinang ito, isang beses sa isang araw, lampas pa sa 7 araw, siguro mga 3 buwan, hindi mo na makikilala ang sarili mo. Isang ibang buhay. Subukan mo, magtiwala ka sa akin. Sulit ang oras na ilalaan mo rito. Bigyan din natin ng lakas ang mga daliri sa paa dahil madalas silang napapabayaan, laging nasa sapatos at hindi aktibo. Itaas mo ang mga daliri sa paa. Itaas mo sila hanggat kaya mo. Itaas ang paa. Lagyan mo ng puwersa. Lagyan mo ng puwersa. Paluwagin. Hilahin pababa ang paa at mga daliri nito. At isa pa. Gustong umangat ang mga daliri sa paa? Gustong umangat ang paa. Pakawalan mo lang. Ituloy ang pag-unat.
Ulitin natin. Gusto ng mga daliri at paa na tumaas? Pakawalan mo lang. Ituloy ang pag-unat. Ngayon, hilahin ulit pababa ang paa at mga daliri mo. Buong konsentrasyon sa paa. Karapat dapat siya. Hindi mo naman siya masyadong pinapansin. Oo, ibaba mo pa ng maayos at i-flex mo ang mga daliri ng paa. At higit pa, subukan mo magdulot ng pulikat sa talampakan mo. Oo, tama ang narinig mo. Subukan mo magkapulikat. Ibig sabihin, iniigting mo ng husto ang katawan mo at ang pulikat ay isang magandang bagay. Kapag may pulikat, lumabas at stretch mo lang, mawawala rin yan. Senyales din ito na pinapagana mo ang kalamnan sa posisyong hindi pa ito sanay gumana. Nagpapulikat siya at sinasabing, tama na, ayoko na. Pero ito ay isang pagsasanay. At sa susunod, hindi na siya magsasabi ng tama na o mas huli na niyang sasabihin ito. Hilahin muli pababa ang paa at ibaluktot ang mga daliri ng paa. Nasa kaliwang paa na tayo. Hilahin pababa at baluktutin ang mga daliri ng paa. Mapapansin mong humihila ito hanggang sa kabila. Unti-unti mo pang palalimin yan. Huminga ka ng maayos. Mapapansin mong unti-unti itong lumuluwag. Damang-dama mo sa sarili mo, talagang kaya pa itong intensity ng pag-unat, itong sakit ng pag-unat. Dapat positibo ang pakiramdam mo rito, hindi negatibo. Kapag nagunat ka na masakit at hindi maganda ang pakiramdam, nawawalan ka ng gana. Sayang naman yon kasi sobrang mahalaga nito. Ang pag-unat, pagpapalakas at aktibong pag-unat, lahat tayo kailangan natin yan. Lalo na kapag lampas 50 na ang edad, marami nga, kailangan na nila ito paglampas 40 pa lang. Kapag mas maaga kang nagsimula, mas mapipigilan ang mga problema sa hinaharap. Dahan-dahan lang na ibaba pa. At na yon, gagamitin natin ulit ang lakas. Gusto ng paa mong tumaas at gusto ring tumaas ng mga daliri mo sa paa. Kontrahin mo ng madiin pagkatapos ay mag-relax at ituloy ang pag-unat. Uulitin ko, gusto ng paa at mga daliri mo sa paa na tumaas. Madiin, higpitan mo ang mga daliri ng paa mo. Lakas ng mga daliri ng paa. Oo, meron talagang ganyan. Meron ding lakas ng mga daliri ng paa. Mag-relax ka lang at magpatuloy sa pag-unat. At ulitin, hilahin pataas, mag-relax at magpatuloy sa pag-unat. Ngayon, hilahin pababa ang paa at ibaluktot ang mga daliri nito. Subukang madalas maglakat ng nakayapa. Mas mainam maglakat ng nakayapak sa damuhan o tabing dagat. Hindi pa angkop ang panahon para dyan na yon, oo. Kapag maganda ang panahon, wala nang tatalo sa malambot at hindi patag na lupa. Iyan ang kailangan natin para mabigyan ng tamang bigat ang mga paa sa paglalakad. At pagkatapos, lalabas ka ulit. At yunat mo ulit ang mga daliri ng paa at ibaluktot mo ang mga ito. Yunat mo, ibaluktot mo. Yunat mo, ibaluktot mo. At yunat mo sila at ibaluktot mo. Wow! Ngayon, ramdam mo ulit ng maayos ang mga paa mo, siguro sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon. Pwede bang ganon? O baka naman, araw-araw kang gumagawa ng ehersisyo para sa mga daliri ng paa. Hindi ko naman alam. At ano pa ang kailangan natin na yon? May isa pang bahagi na hindi pa natin nagagawa. Mahuhulaan mo ba? Ang mga pulsuhan. Yeah. Oo, pamamaga ng litid, carpal tunnel syndrome at rayuma sa lalaki, mga kasukasuan sa pinakaugat ng mga daliri at mga kasukasuan ng mga daliri ay gusto nating iwasan. Madali lang ang ehersisyo rito, pero epektibo. Iikot mo ang mga kamay palabas, pwede mo rin itong gawin habang nakatayo sa mesa, halimbawa, ilapit ang hinlalaki at pagkatapos ay hilahin mo paatras ng paatras. Hilain mo lang nang hilain paatras. Mararamdaman mo talaga ang pag-unat. Sa mga pulsuhan, sa mga bahagi ng itaas na braso o teka, sa ibabang braso, medyo paaki at dahan-dahan mong sanayin ang sarili mo doon.
Dapat mong gawing araw-araw ang ehersisyong ito, lalo na kung palagi kang naka-computer o nagtatrabaho sa keyboard. Kahit gawin mo man ang buong rutina ito o hindi, kailangan mo pa rin ang ehersisyong ito araw-araw. Yung iba rin naman, pero ito talaga ang pinaka-importante, sabihin na lang natin ganun. Patuloy lang sa paghila, patuloy lang sa paghila. At mapapansin mo talaga kung paano ito bumibigay. Oo, bumibigay ang katawan kahit nung una matigas at baka nakabitin ka pa sa unahan. Araw-araw ay unti-unting nadaragdagan at mapapansin mo agad kung paano lumalawak ang galaw mo, kung paano gumagaan ang pakiramdam ng katawan mo. Laging hilain pa. Madalas makalimutan yan. Gamit din ng mga kalamnan ang enerhiya sa paghila pabalik. Oo naman. Parang lagi nakataas ang handbrake sa kotse. Oo, hindi mo na rin mailalagay lahat ng lakas ng makina sa kalsada kasi nauubos ang lakas sa umiinit na preno ng handbrake. Tatanggalin natin ngayon ang mga handbrake sa buong katawan gamit ang isang rutina ito. 35 minuto para sa habang buhay. Hindi mo na makikilala kasi papasok na rin ang lakas dyan. Pindutin ninyo ng mga dulo ng daliri ang sahig, pakawalan at ituloy ang pag-unat. Isa pa, buong lakas. Idiin ang mga daliri sa sahig, pakawalan, ituloy pa, at isa pa, buong lakas pindutin ang mga daliri sa sahig, pakawalan, ituloy pa. At tumayo at hilahin ang aktibo. Hilahin ang likod ng kamay papunta sa siko at ang mga daliri, pati mga dulo ng daliri, at hilahin pa ng mas malakas. At pagkatapos, itayo mo, Diyos ko. Napapansin mo ba kung ano na ang pakiramdam niyan ngayon? At ibaba ulit, at itaas ulit. Igalaw natin ang lahat, at itaas ulit, at ibaba ang kamaw, at itaas ang bukas na kamay, at ibaba ang kamaw, at itaas ang bukas na kamay. Nadaanan na natin ang buong katawan. Gawin mo ito ng 7 araw o pwede mo rin pahabain. At kung gusto mo pang matutunan ang iba pang magagandang, nakakapagpaginhawang ehersisyo o kung gusto mo pa ng karagdagang impormasyon, pumunta ka sa unang komento sa ilalim ng video na ito, i-click ang link at i-download ang aming gabay para sa buong katawan. At doon makikita mo pa ang mas marami pang paliwanag, mas marami pang ehersisyo. Mag-enjoy ka! Sana magkita tayo ulit at gawin mo na ang mga ehersisyo sa loob ng 7 araw ngayon.